So good day mga boss, welcome na naman po sa ating panibagong video. So sa video natin ngayon mga boss ay gagawa tayo ng diagram para sa dual horn na with rapid horn mga boss. So yun yung pagbilis o pagputol-putol ng ating busina mga boss pag once na diniinan natin yung ating horn switch mga boss. So ito lalagyan din natin ng on-off para pwede nating patayin o pwede nating tanggalin yung kanyang paggiging rapid horn mga boss. So yan, sa lahat ng project mga boss kailangan natin ng relay. So ang gagamitin nating relay mga boss ay isa lang. So yan, yan yung ating relay. At kailangan syempre natin ng busina. Meron siyang stock horn at siyempre yung ating dual horn mga boss. So, ang gagawin na lang natin ay so yan. Lalakihan na lang natin siya mga boss. So, yan yung ating loud horn. So, stock loud. So, yan mga boss. So, dito, sa ating relay, ay meron siyang number 30, number 85, 86, 87A, at 87. So, yan mga boss. So, yung ating number 30 at ating number 85 ay kukunik natin yan mga boss sa ating stock wire. So, yung stock wire na negative and positive na tinanggal natin mga boss o pinagtanggalan natin ng ating stock horn. So, dito natin nilalagay yan mga boss. So, yan. Yan yung ating stock wire. So, eto mga boss ay designate sa negative at eto ay positive. So, yung negative mga boss ay ilalagay natin sa ilalagay natin siya sa number 85. At yung ating positive mga boss, so yung number 85 ay naka-designate siya sa negative wire ng ating stock horn o yung pinagtanggalan ng ating stock horn mga boss. So, yung positive mga boss ay ilalagay naman natin siya sa number 30. So, yung ating stock horn mga boss ay meron siyang dalawang paa o yung pinagsuksukan nito mga boss o yung pinagtanggalan nito mga boss ng ating stock wire. So, meron siyang negative at meron siyang positive mga boss. So, yung kanyang positive mga boss ay ilalagay natin sa number 87A. So, dito mga boss, sa ginawa natin ito, sa diagram na to, ay pwede na natin pagganahin yung ating stock horn. So, pag once na pinindot natin mga boss, yung ating horn switch, so pinindot natin ito mga boss. So, yan. Pinindot natin yung ating stock horn. So, magbibigay agad siya ng signal mga boss o kuryente na negative and positive papunta sa ating 85 at number 30 ng ating relay. So, pag once na nagkaroon ng supply ito mga boss, automatic yung kuryente ay aangat dito papunta ng 87A. Papunta dito sa ating stock horn. So, ibig sabihin mga boss, magkakaroon na siya ng supply na positive at dahil may negative supply na siya, habang pumipindot tayo ng ating busina mga boss, ay tutunog yung ating stock horn mga boss. So yan. Nagawa na natin ng diagram yung para sa stock horn mga boss. So dito naman tayo sa loud horn. So ang gagawin naman natin mga boss ay kailangan natin ng tri-switch. So ito yung tri-switch mga boss. So sa tri-switch mga boss, meron siyang bilog sa gitna. Yung bilog na yan mga boss ay yan ay nakakonek sa ACC o sa accessories wire ng ating motor mga boss. So meron siyang dalawang guhit sa taas at isang guhit sa baba. So itong dalawang guhit na to mga boss sa taas ay i-connect natin dito sa number 85.
ay 86. So pag once na nag-open tayo mga boss sa taas o yung upper part ng ating tri-switch, magkakaroon ng supply yung 86 mga boss. So naka-floating na yung ating positive sa 86 at negative sa 85. So pag once na nag-trigger tayo mga boss, magkakaroon ng supply itong dalawa na to at naka-floating yung 86. So yung para sa yung parang kuryente na naka-designate dito mga boss sa number 87A ay lilipat naman dito papunta sa ating 87. So dito yan pupunta mga boss. So yan, meron siyang negative din yung ating loud horn at meron din siyang positive mga boss. So yung positive niyan mga boss ay dito naka connect yan mga boss sa number 87A. So dahil meron na siyang connection yung ating 86, 85 at number 30, yung kuryente na galing dito mga o yung kuryente na para dito ay pupunta naman dito sa ating 87A mga boss. So yan ang mangyayari dyan. So una, nandito siya at ngayon ang mangyayari mga boss ay magkakaroon na siya ng connection papunta dito sa number 87A. So tutunog na yung ating loud horn mga boss. So malilipat yung connection ng ating stock horn papunta dito sa ating loud horn. So yan. So okay na yung ating stock horn. Patayin natin yung ating tri-switch. Pag once na nagbusina tayo mga boss, walang connection na yung ating 86. Pag once na nagbusina tayo, magkakaroon ng connection. Etong dalawa na to. Yung ating number 30. So magkakaroon ng connection tong number 30. So yan, number 30 at yung ating 85. So yung kuryente niyan mga boss ay tutuloy dito sa 87. Habang nagbubusina tayo mga boss o pumipindot tayo ng ating switch ng busina ay dediretso yan dito sa ating stock horn. So tutunog yung ating stock horn mga boss. So pag once naman na nag-open tayo dito sa upper side ng ating tri-switch, yung connection yan mga boss ay pupunta naman dito sa number 30 at magpo-floating siya dyan mga boss. Floating yan habang hindi tayo pumipindot mga boss dito sa ating horn switch ay hindi tutunog o hindi pa tutunog yung ating loud horn. Once na nagpindot na tayo, yung kuryente na para dito sa stock horn ay lilipat naman dito mga boss dito sa ating 87 papunta naman sa ating loud horn. So dyan natutunog yung ating loud horn mga boss. So tapos na yung ating stock horn at yung ating loud horn connection. So sunod naman mga boss ay gagawin naman natin yung rapid horn mga boss na meron siyang patayan mga boss. Pwedeng stock at pwedeng naka-rapid horn. So dito mga boss meron tayong isang guhit o yung downside ng ating tri-switch. So dito natin ilalagay yung ating rapid horn device o yung ating rapid horn relay mga boss. So yan, meron niyang positive mga boss side at negative side. So negative. So yung positive nito mga boss ay naka-connect na yan dito sa isang guhit ng ating tri-switch. At yung isang side naman yan mga boss ay i-connect naman natin dito sa wire ng ating 86 na nanggaling dito sa upper side ng ating tri-switch mga boss o yung may dalawang guhit na to mga boss. So yan. So ito, yung negative na yan mga boss ay pwede nating ilagay na yan sa negative. So pwede nating i-connect yan mga boss dito sa
dito sa negative na to o sa mga negative supply ng ating motor sa ground, kaya sa ating battery mga boss, pwede na natin i-connect yan. O kaya pwede natin i-connect to mga boss dito sa ating loud horn o dito sa ating stock horn mga boss. Basta magkaroon ng connection etong negative supply natin. So yan. So dito mga boss, dito sa connection ng ating interrupter relay mga boss, ay lalagyan natin siya ng diode. So yan yung ating diode. So yung diode mga boss ay dapat nakaturo yung black side ng ating diode dito sa side ng ating interrupter relay mga boss. So dyan nakaturo yan papunta sa ating interrupter, at yung gray side mga boss ay papunta naman dito sa relay. So yan. So para pag mga boss, pag once na nagkaroon ng supply o pinindot natin yung downside, yung isang guhit na to mga boss, ay magkakaroon ng connection to. Itong interrupter natin papunta dito sa 86. So yan mga boss. So papunta siya dito. Pag once na dumaan yung kuryente dito sa ating interrupter mga boss, ay putol-putol na yung ating kuryente na pumupunta dito sa 86. Pag once na pumindot tayo mga boss dito sa ating busina, ito yung ating busina, pag dumiin tayo dyan mga boss, so magkakaroon to ng supply, yung kuryente na galing dito mga boss sa tri-switch ay putol-putol, dahil yun yung characteristic netong interrupter relay mga boss. So putol-putol to habang naka-stay yung connection dito mga boss, putol-putol yung positive na ilalabas niya papunta dito sa ating loud horn. Kaya yung loud horn natin ay magiging rapid horn mga boss. So magiging rapid horn siya. So kung gusto mo namang patayin mga boss yung ating rapid horn, so ibabalik natin siya dito sa ating upper side ng ating tri-switch. So yung kuryente ay pupunta dito, papunta dito mga boss, papunta dito sa 86. So ito yung kahalagahan mga boss ng paglalagay natin ng diode, dahil yung kuryente mga boss na dumaan dito sa connection na to ay hindi pwedeng o hindi makakabalik papunta dito, makakatawid papunta dito sa ating interrupter, kasi pwedeng masira o pwedeng may masira dito sa ating device na to mga boss, dahil sa pagpasok ng kuryente na galing dito mga boss. So yan, mahaharang niya yung kuryente na pwedeng pumasok dito sa ating interrupter relay mga boss. Kaya pag once na nagbusina tayo mga boss, walang interrupter to, kaya yung loud horn natin ay magiging stock horn mga boss, o yung stock lang na characteristic niya, malakas siya pero walang rapid horn na magaganap mga boss. So pag gusto mo ng rapid horn, baba mo lang to, baba mo lang para yung connection ay pupunta dito. So yan, yung connection ay pupunta dito mga boss. So pindutin mo lang tong downside na to, yung connection ay bababa dito mga boss, papunta dito sa ating rapid horn o sa ating interrupter, papunta dito, tatawid dito sa ating diode mga boss. So yan, tatawid dyan papuntang 86 at pupunta siya dito mga boss sa ating loud horn. So yan yung diagram natin mga boss para sa stock horn at loud horn with rapid horn mga boss, na merong on and off switch para sa ating rapid horn. So yan, napakabilis lang mga boss, dahil yung mga ibang diagram na nakikita ko sa YT ay pinapakomplikado nila yung diagram, na pwede naman nating mapabilis mga boss, o mapaayos o mas mabilis na pag-install sa ating motor mga boss. So yan, sana ay nasundan nyo yung diagram natin ngayon mga boss, na napakabilis lang para sa ating pagdi-DIY sa ating mga motor mga boss. So yan, muli mga boss, maraming salamat at ingat sa pag-wiring mga boss. God bless.